Hello po. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 3 ng Enero 2025. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:34 ng umaga. 6:34 ng umaga at araw po ngayon ng Biyernes. Nais ko lang po talakayin itong pang-apat na impeachment complaint kay Sarah. Ang dami po kasi na nagbablog ngayon, yan ang tinatalakay. Opo. Ang title ko po ngayon, mga kababayan, mga minamahal, ay pang-apat na impeachment complaint kay Sarah, inihahanda na. Yan po. Yan nga, nakasulat dyan ay wala pang detalye. Pero ito daw ay pinangungunahan ng mayorya at marami daw ang pipirma. Yan po ang balita ngayon. Pinangungunahan ng mayorya at saka marami daw ang pipirma itong pang-apat na impeachment complaint kay Sara Duterte. Ang masasabi ko po dyan, ang mga Duterte kasi ay maraming utang na dapat pagbayaran. Yan ang masasabi ko lang po dyan. At dyan lang po ako iikot ng explanation. Ang mga Duterte po ay napakarami na ginawa nung sila ang nasa kapangyarihan. Ang dami nilang ginawa na dapat nilang pagbayaran. Ay isa na dyan yung nabilanggo po ng halos 7 taon si Laila de Lima. Yan po. Ang isa dyan ay yung pinatanggal nila si Sirino, yung Chief Justice po, na ang ginamit lang ay kuwaranto. Opo, na ay nasa konstitusyon po, ang Chief Justice ay pwede lang tanggalin kung impeachment case. Ayan po. Pero ayun nga, ay sila ang nasa kapangyarihan, ay niratsada ni Kalida. Ang akala mo naman ay napakagaling, hindi ba? Binaliwala po ang konstitusyon. At ang isa pa po na nakakabuisit dyan sa ginawa nila, ang reason nila ay hindi daw nagsubmit ng salin. Yun ang reason nila. Kaya dapat matanggal. Ay hindi po nila ginalang yung desisyon ng selection committee noon. Binaba na nga yung years ng salin kasi mayroong mga nominado na hindi naman nagsilbi sa gobyerno. Kaya wala silang salin. Ganun po yun. Binaba na nila. Aywan ko kung 10 years ata yung requirement ng salin. Ay paano nga? Ay yung iba hindi nagsilbi sa gobyerno. Adi walang salin yan. Ngayon, ito kay Sirino, aywan ko kung 7 taon lang ang naisubmit niya. Kaya, pinatanggal nila. Pero ang napaka-sakit po niyan, ay wala namang pira dyan sa pagtuturo. Dyan sa college, ako po, nagturo ako dyan sa college eh. Halos 6 na taon ako na nagturo sa college. Wala pong pira dyan. Bakit hahanapan nyo ng salin yan? Hindi ba? Wala. Ang mga yumayaman po sa gobyerno, yung naka-assign sa BIR at saka sa customs. Yan po. Yan ang dapat hanapan ng salin. O yung mga politiko.
Sila po ang yumayaman. Pero yung nagtuturo ay wala pong pira dyan. Pero yun nga ang kwan nila. Yun nga ang ginawa nila. Kailangan sundin ang batas, hindi ba? Kailangan ipatupad ang batas. No one is above the law. Pero nung napatalsik na si Cyrino, ay ito naman si Martires, si Samuel Martires, ay hindi na raw kailangan ipakita ang salin. Ayan po ganyan po ang mga sistema. Kaya bumababa po ang hustisya sa atin. Yung antas ng hustisya, wala At yan ay naganap sa panunungkulan ng mga Duterte. Yan ang sinasabi ko. Pinasara nila ang ABS-CBN, hindi ba? Pinasara nila. Kapritso lang yan Ipapasara ang ABS-CBN samantalang lahat ng tao, lahat ng bansa po ang gusto, sophisticated ang communication. Ang ABS-CBN ay sophisticated po yan. Yung iba nga kulang sa mga transmitter, kulang sa mga broadcaster, kulang sa mga tauhan, sa mga equipment. Ay gumagana. Ay yan, sophisticated yan. Ipinasara. Hindi ba? 11,000 ata ang kwan dyan na apektuhan. Na wala lang trabaho. Ayan po hindi ba? Kapritso lang po yan. Ng mga Duterte. Pinasara nila ang ABS-CBN. Kaya yan po ang mga gaganti Hindi ko naman nilalakad na gaganti sila. Pero yan po ang natural sa tao. Natural tendency ng tao. Hahanap po ng hustisya yan. Ayan po. Kaya nga ito, nung isang araw, tinalakay ko, bakit alanganin ng manalo yan si Duterte sa Davao o sa Davao City? Ay kasi nga sa dami sa buong Pilipinas, kung magtulong-tulong yan, pupunta ng Davao. May kaibigan sa Davao, may kamag-anak, may kakilala sa Davao. Ilalakad yan yung mga sabihin natin na naapi nung kapanahunan ni Duterte, naapi ng administrasyong Duterte, ay tutulong yan para manalo si Nograles. Ay kung marami yan, hindi ba? Magdudunit yan kay Nograles. Kahit na $5, hindi ba? Ay delikado si Duterte na manalo dyan. Ayan po ang nakikita ko dyan. Ngayon, ang isa pa sa kalukuhan na ginawa ni Duterte, kaya nga sabi ko, marami silang utang na dapat pagbayaran. Yung niribuka niya, yung pardon ni Trillanes, sa kasaysayan po ng Pilipinas, unang mga presidente, hindi po ginagawa yan. Siya lang ang gumawa yan. Niribuka niya ang pardon nung nakaraang presidente. Hindi po ginagawa yan. Ay pero nga, ay ginawa niya. Dahil dalhin sa tulong ni Calida. Ang sabi ni Calida ay nawawala daw yung application paper. Nawawala? Sabi ni Duterte, nawawala? Ay, kanyan, null and void yan from the beginning. Null and void yun, yung pardon, kasi walang application. Ayan po Hindi ba? Pero hindi po kinakagat ng mga tao. Kasi alam nila na kapritso lang yan Ayan po ang sinabi ko na 3 at marami pa po yan. Marami. At pag sama-samahin mo yan, hindi, 4 na ata yan, 4 na. Kay Dilima, ABS-CBN, kay Cyrino, 4 na nga. Si Trillanes, niribuka ang naku po, ay ano bang ibig sabihin ng pardon? Ang pardon po ay ibig sabihin ay kuwang ka na, yung malinis ka na. Hindi na counted
wala na yung kaso mo. Pardon nga eh. Oh, kinakanta namin po yan eh. Si Jesus Christ po nasa kanta, hibay may pardon. Yan po, kinakanta namin yan. Oh, kaya certain things na yung darating sa amin, yung uncertain, nagiging certain. Kasi nga, Jesus Christ, by our pardon. Yan po ang kinakanta namin. Ay ito naman pinardon na nga tapos ikakarga pa yung, hindi ba? Kapritsyo lang po yan At yan ang sinasabi ko na mga utang ng mga Duterte na dapat nilang pagbayaran. Kasi may Diyos po May Diyos. At yan po ang tatalakayin ko. Pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong batch number 1 po. Pasalamatan sila. Salamat po sa inyong lahat na nanonood o nakikinig o naglalike o nag-share o nagko-comment. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, si Rosana Rarumi ng Japan, Al Ulalia ng Bacolod, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Josia Lan, Elinita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Quirtiquio, Juna M. Rinaldo Aventino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborque, Pleasure E. Duarte, Yasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacbando, John Cabrera, Luwin Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C. Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D. Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D5, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenel Dogardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Lanzo Bintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Ruja Pantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro. Kanina pala ay pinakikinggan ko yung discussion ni Attorney Claire Castro. Tama po yun, yung citizenship ni Kwan ay hindi pa na-rebuka yan. Kasi kurti po yan ang mag-rebuka. Opo. Bilang isang US citizen, alam ko po na kurti yan Kurti ang nagde-decide kung mag-naturalize ka at doon ka sumusumpa. Kami sa judge po sa judge. Opo. At yung kumanta nung kanta nila at saka yung nagsumpa ng parang panatang makabayan. Yun po, kinakantayan o nanunumpa. Pero sa harapan po ng judge. Kaya, kung may mag-complain siguro,
ay judge ang mag-decide kung tanggalin yung citizenship ni Erwin Tulfo. Opo, judge. Aywan ko lang kung mag-initiate sila, pero ang alam ko ang korte hindi nag-i-initiate. Kung may complaint lang, doon siya gumagawa ang kwan. O kung mayroong issue na yun nga, mayroong complainant, kailangan mayroong complainant. Sana tayo? Attorney Claire Castro at saka si Waldy Carbonell at saka si Attorney Silo Magno. Napakinggan ko rin po yung kay Attorney Bueno na nagtrabaho pala siya dito sa Amerika ata. Kaya alam niya Opo, ganun po yan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating pag-discuss ugaliin po natin na makinig po sa kanila kasi marami tayo matututunan po dito sa mga vloggers na binanggit ko. Ngayon ay balik na po tayo dito Ako po ay naniniwala na hindi natitigil yang impeachment complaint na yan kasi nga marami silang inargabyado, marami silang niloko, marami silang utang na dapat bayaran. At huwag po kayong maniwala dyan sa Iglesia ni Cristo. Isang araw lang yan o 2 araw. Ganyan lang yan. At ako po, inobserbahan ko na po simula pa nung may isip na po ako kasi 1958 po ako Kaya nung naging presidente si Diosdado Macapagal, may isip na ako. Ay yung kay Marcos naobserbahan ko bago natanggal si Marcos, sinuportahan din sila ng Iglesia ni Cristo. Natanggal siya. Si Irap, nung napatalsik, nung EDSA People Power to, sinuportahan din po yan ng Iglesia ni Cristo. Napatalsik. At nung gusto niyang bawiin, suportado rin siya ng Iglesia ni Cristo. Panoorin nyo po yung vlog ni JBD. Yung kwan. Nung EDSA People Power 3, kasama din sila. Pero nangawala yan, sabi niya. Yun na nga Yung ang sinusubaybayan ko nung EDSA People Power 3, nung sinabi ni Miriam Defensor sa Tiago na susugurin na. Hindi ba? Sugod, sabi niya Kasama po doon ang mga Iglesia ni Cristo. Kaya nga umabot sila ng 700,000 plus. Marami po yun. Pero biglang nangawala nung naglalakad na sila sa kalye. Hindi ba? Isa-isa nangawala. Ay simple, kung malapit na yung bahay, ay hihinto ka na uuwi ka na sa bahay mo. O kaya kung pagod ka na, o kung di ka muna, ay iba ang kasunduan. Hindi ba? Magrari lang Hindi naman susugod sa Malacanang May napatay po doon. Hindi nagtagumpay si Irap. At ito, yung kay Corona. Suportado rin nila si Corona. Natanggal din si Corona. Ayan po. Kaya nga ang sinasabi ko, ito na. Sabi nila, magrarally na ang INC. Yan po ay hudyat na malapit nang matanggal si Sara Duterte. Sinabi ko yung basis ko. Ayan, patunayan nyo na mali yung basis ko. Pag nagrally na po ang mga Iglesia ni Cristo, at alam naman natin bakit sila ang kinakausap Kasi madali nga silang kausapin Madali at disiplinado sila. At yan po, dyan ako humahanga sa kanila. Disiplinado at saka unified sila. May unity sila. Ay pero nga kung minsan nagagamit sa ganyang mga bagay. Kaya huwag po kayong hindi ako natatakot dyan sa kung mag-rally man sila kasi alam ko na the end is near. Hindi ba? The end is near for Sara Duterte. Pag lumabas na sila yan, tingnan nyo ngayon, hanggang ngayon, ito na, magra-rally na sila. Kasi nga, ay wala pang hudyat yan Hindi ba? Pero wala na rin po sila magagawa. Sa dami nga ng tao na naloko o nabudol. Pag nabudol lang isang tao,
kwan yan hahanap ng paraan yan para siya ay makakuha ng kwan, ng hustisya. At hindi po masama yun. Ito po itataas ko lang po Matthew 7 verse 2 at makikita rin natin ito sa Luke at saka sa Mark. Kaya ito po ay napakahalaga. Do not judge or you will be judged. For with the same judgment you pronounce, you will be judged. And with the same measure you use, it will be measured to you. Yan po nakasulat. Ay may ginawa ba sila? Ayan nga yung mga pinagagawa nila, yun din ang gagawin sa kanila. Kasi word of God po ito Why do you look at the speck of your brother's eye, but fail to notice the beam on your own eye? Ipapaliwanag ko lang po ito, Ang sinasabihan po dito ng Panginoon ay yung mga taong hindi pa nagsisisi o gumagawa din ng ganong kasalanan. Maliwanag po do not judge or you will be judged. Hindi po ito sinabi sa mga taong ligtas o sa mga taong mananampalataya. Iba po ang sinasabi dun. Dito, ito yung mga contrary people na gustong pumatay kay Jesus Christ. Sinabihan niya na, do not judge or you will be judged. For with the same judgment you pronounce, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured back to you. Ayan po ang nakasulat. Kaya nga, ayan nga, hindi ba? May darating na ganyan. Yung ginawa nila, gagawin din sa kanila. At para maintindihan po natin yan, remember tatlo po ito tatlong gospel ang pinanggalingan po yan. Kaya napakahalaga po yan na in the meantime, sasabihin ko na iba po ang sinasabi sa mga taong ligtas. Ang taong ligtas po ay inuutosan na judge even yourself. For the judgment will start in the household of God. Ayan po. Test all things, prove all things. Do not believe every spirit, but test the spirit if they are of God. Ayan po nakasulat. Iba po ang kuman sa mga taong ligtas. Iba ang kuman sa mga taong hindi ligtas. Do not judge po ang kuman dyan. At para maintindihan po natin, ito nasa Romans. Inulit po ito ni Paul. At si Paul po kasi ini-explain lang niya yung mga sinabi ni Jesus Christ ini-explain lang niya at napakaganda po ng explanation niya. Ito po, Romans 2 verse 1. You therefore have no excuse, sabi niya. You have no excuse, sabi ni ni Paul You who pass judgment on another, for on whatever grounds you judge the other, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things. Sabi nga, ginagawa mo naman kanya yan Nangangalo niya ba? Ay opo. Ay bakit i-judge nila si Diliba? Ay iyon po ang mahirap dyan May mga babae sila o may anak sila, hindi ba? May inanakan sila. Yung mga congressman, ay gumagawa din Ay pero ang ginajudge nila noon ay si Diliba na mayroon daw ay okay, ay talagang ganun na nalilito po ang tao o nagkakasala po talaga ang tao Kung nga ang tao alipin ng kasalanan Pero kung gumagawa ka kanya ng ganyan din, ay bakit? Libre ka na ba? Sabi ni Paul. Basahin ko lang ulit Romans 2:1. You therefore have no excuse, you who pass judgment on another, for on whatever grounds you judge the other, you are condemning yourself. Ayan pala kinukondem mo na ang sarili mo Hindi ba? Kung nangangalo niya ka, o may anak ka sa labas, o may binabahay ka, tapos
hinuhusgahan mo yung kapitbahay mo na ay yan po ang sinasabi ko sa inyo. Pero alisan na po natin yan kasi nga ay ito. James 2, palagay ko naman ay naintindihan na. James 2, chapter 2, verse 13. For judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Pero hindi ganyan ang verse na kabisado ko eh. Mercy triumphs over judgment ang nakalagay dito eh. Pero ito po sa yung kabisado ko po na verse for judgment without mercy will be shown to the one who has not shown mercy. Ayan po, hindi ba? Pag wala kang mercy, ay hindi ka rin bibigyan ng mercy. Kung naghurado ka, ay wala ang mercy. Judgment without mercy will be shown to those who give judgment without mercy. Yan po. Kung wala siyang mercy, hindi siya papaboran din eh. For, ang nakasulat kasi, mercy triumph over justice. Yan po. Dito, judgment eh. For mercy triumphs over justice. Mas mataas po ang antas ng mercy. At diyan nga tayo maliligtas eh. Diyan sa mercy, sa habag lang po, doon tayo maliligtas. Hindi po tayo maliligtas sa sarili nating gawa o sarili nating panukala o endeavor. Wala po yan. Tignan mo nga si Erwin Tulfo nga po kung makabatikos siya na ang pinakamabait, siya na ang sumusunod sa batas. Ayun pala hindi ba? Ngayon humiling na ng executive session kasi nga ayaw niyang huwarap sa liwanag, hindi ba? Galatians 6:7. Ang sinasabi ko pala doon yung mercy, mataas po ang kanyan. Mataas kaysa sa hustisya. Pero wala pong hustisya kung walang truth. Yan po kung walang pag-amin, wala pong hustisya diyan. Wala. Paano kang bibigyan ng mercy kung hindi mo naman inaamin ang kasalanan mo? Parang utang lang yan sa tindahan eh. May utang ka nga, ay babayaran ng tatay mo, galing ng Amerika, babayaran ko kanya anak yan, lahat ng utang mo dyan. Ay kung hindi mo sasabihin ang lahat ng utang mo, paano niyang bayaran? Ganun po yan. Kailangan i-confess natin ang ating mga utang o ang ating mga pagkakasala bago mayroong justice, bago mayroong mercy. Galatians 6:7. Do not be deceived, my beloved, sabi po ng Biblia. Do not be deceived, my beloved. God is not mocked or cannot be mocked. Whatever a man sow, so shall he reap. Ayan po dito nakasulat, he will reap in return. Ayan po. Kaya nga po, sigurado po yan eh. May utang sila, ay babayaran nila yan. Ayan po sige po at hanggang dito na lang po at sana tayo ay may natutunan. Pinaliwanag ko na kung bakit ganyan. Hindi na po hihinto yan. Hindi na kasi ang dami nilang nilungko. Abot po hanggang langit ang mga iyak ng mga tao na nasa lanta. O yung mga niloko o yung mga naargabyado o inoppress o inexploit. Inexploit po yan Yung mga katulad ng ganun ni Garma, hindi ba? Inexploit po yan Exploitation po yan. Ginamit. Ayan po, ay kung nagsisi na yon, ay abot hanggang langit yan. Ay yung mga iyak niyan, ay yan na nga. Yan ang mga resulta. Opo. Hindi lang yung mga inapi pati yung mga inexploit. At yan na nga, isa-isa po yan na maglalabasan. Opo. O sige po, at dalahin ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal,
Isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.